So mga kaibigan, kamusta na po kayo dyan, no? Saang lupalop ng daigdig man kayo naroroon? Sa mga OFW dyan, sa iba-ibang panig ng mundo. Kamusta na po kayo dyan? Ingat-ingat po tayo palagi at huwag po natin kakalimutan na humingi humingi po ng panalangin po sa ating Panginoon. Huwag tayong makakalimot na manalangin sa ating Panginoon, no? At humingi tayo ng gabay sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay, lalo na nandyan kayo sa ibang bansa, no? Malayo sa inyong mga pamilya, no? Okay sana kung kasama niyo ang family niyo habang nag-work kayo, no? Yung talagang dyan na kayo nag-migrate. Pero kung nag-iisa lang kayo, ay medyo malungkot, di ba, mga kaibigan? Pero huwag niyong kakalimutan, mga kaibigan, na ang inyong family, pwede niyo naman silang makasama every day, no? Mag-video call kayo, mga kaibigan, no? Habang may ginagawa kayo, naka-on lang yung inyong no? Gawin nyo, naka-on lang yung inyong video. Naka-video call kayo. Tapos kahit may ginagawa kayo dyan, no? At least parang kasama nyo lang yung inyong mga mahal sa buhay, no? Every day. So, ganun po ang gawin niyo. Constant communication with your family para nang sa ganun ay magkakasama pa rin kayo kahit online, no? So, mga kaibigan, sa mga taga dito naman sa Pilipinas, what's up, mga kaibigan? So, meron tayong mga topic ngayon na ating pag-uusapan, no? So, unang-una mga guys, no? Eto, meron lang kasi akong nakita, no, na video na dumaan dito sa aking news feed na talaga namang super napaka-blasphemous, mga kaibigan, no? So, Bisaya siya kasi ang nagsasalita po nito ay si Pastor Kibuloy. Pero itatranslate ko po para sa inyo kasi ako din po ay taga Mindanao. The same po kami ng salita ni na Sara, ni na Degonio, yan, ni na Kibuloy. Yan, para po sa inyong impormasyon, ang aking pong immediate family, no? Nung maliit pa kami ay napatira po kami diyan sa Davao, sa Mati, Davao, no? Pero nagstay po kami ng medyo matagal talaga sa Cagayan de Oro City, no? So, taga Mindanao po ako. Kaya, ang mga salita po ni na Sara Duterte ay aking naiintindihan, no? Bisan karon makasulti pa man ko sa Bisaya. Pero, dili na ko kaayo ka-fluent na ingon sa ila, di na ko kaayo ka-fluent kay dili naman gud ko ni dako sa Manila. Agud dili na ko fluent kaayo pero makaistorya pa ko og makasabot ko og Bisaya. Agud kung naa sila isulti, masabtan man ako. Yan. So naintindihan niyo mga guys? Ang sabi ko po, although ako lumaki dito sa Manila, no, pero ako po ay nakakapag-intindi pa at nakakapagsalita pa ng Bisaya. Pero hindi nga lang talaga ganun ka-fluent, no? Minsan iniisip ko, ano kaya yung word na dapat doon? Ano kaya yung ibig sabihin nun? Pero nakakaintindi po ako at nakakapagsalita. Kaya pwede ko pong i-translate sa inyo, no? So, very blasphemous po itong video na papakita ko sa inyo ngayon, no? Warning ko sa inyo, very blasphemous. At pagkatapos po niyan, kokomentuhan po natin at ipapakita po natin ang side ng Biblia. Kung ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol dito, no? So, saglit. Parang mali yung date ng aking Mga kaibigan, anong petsa na ba ngayon? Yung isa kong cellphone, mali ang date. Saturday na, March 16. Dali. Mamaya ko na nga ayusin, mga kaibigan, yung isa kong cellphone, no? So, sa shoutout ko lang po, ayaw kasi magpabanggit no? Ayaw magpabanggit. Hindi ko na lang babanggitin yung kanyang pangalan, no, mga kaibigan? Meron po kasi akong isang follower na nag-message po siya kahapon, no? Hindi ko nababanggitin kung sino siya kasi ayaw po niya. Nag-message po itong follower ko na ito kahapon at kahapon lang din po siya talagang, kahapon ko lang din siya nakausap at nag-message at siya po ay nag-offer sa akin na mag-help sa aking channel. Kasi nga po, mga kaibigan, sabi niya, hindi daw siya makapagbigay sa akin ng star kasi yung asawa daw niya ayaw daw na kasi kapag magbibigay ka ng star, mga kaibigan, andyan yung gagamitin mo yung yung card or kasi sa ibang bansa po siya, mga kaibigan taga ibang bansa, no? So, wala po siyang katulad dito sa atin na mag-Gcash lang.
talagang card po talaga ang gagamitin niya kailangan. So, ayaw po ng asawa niya na i-ano niya yung kanyang card, no, sa mga online. Kasi alam naman natin na mga kaibigan, maraming scammer ngayon. So, nag-message na lang po siya sa akin. Sabi niya, gusto daw niya makatulong sa channel ko kasi natutuwa daw siya. Sabi po niya mga guys na parang ako na lang daw yung nag-iisang vlogger na babae na sabi niya, ang tapang ko daw mag-vlog, sabi niya. And then sabi niya sa akin na natatakot daw siya minsan, no, para daw sa akin kasi ang tapang ko nga daw mag-vlog. At yun, nagustuhan niya ako. And then, mga kaibigan, ang dami naming conversation. Sabi ko, salamat po sa ino-offer niyo, pero talagang hindi ko matatanggap kasi nakakahiya naman po yan. Hindi naman tayo magkakilala. Ngayon niyo lang ako nakausap. Tapos yan, tutulong kayo. Tapos, ang dami po niyang sinasabi, no? Sabi po niya na nakapagbigay na nga rin din siya kay Mike Abe, nakatulong na siya sa kung kani-kanino na pwedeng tulungan, no? So, hanggang sa mga kaibigan, panay sabi ko na, salamat na lang po, pero hindi ko talaga matatanggap kasi talagang, nakakahiya po talaga, no? Ayoko namang magsamantala ng tao. And then sabi niya, ino-offer ko naman yun, sinasabi niya. Tapos tinignan ko po yung profile niya, no? Kasi sabi ko, baka mamaya, DD shit, scammer, or whatever. So tinignan ko yung profile niya. Pagtingin ko po sa profile niya, andyan po may Bongbong Marcos, no, panahon ng election. So tapos lagi siyang naka-red doon sa kanyang mga pictures. So sabi ko, PBBM nga to. Bongbong Marcos nga to, no? Tapos mga kaibigan, medyo maano na yung conversation namin. Tapos sabi niya, sige na, sabi niya, ini-insist pa rin niya na tanggapin ko na nga daw yung help niya. Tapos sabi ko sa kanya mga kaibigan, na ikwento ko na, plano kong bumili ng bagong cellphone kasi nga, yung cellphone ko, naghang na yung isa mga kaibigan, yung pumunta ako ng Sultan Kudarat, alam niyo ba, lahat talaga ng file ko doon, yung videos, yung pictures, kailangan ko siyang i-delete lahat kasi kahit anong gawin ko sa phone ko, hindi po siya na-open. Tapos ang nakalagay po, ang option lang ay i-delete ko yung files. So, wala akong choice, dinilit ko lahat ng aking files sa Sultan Kudarat. So, yun mga kaibigan, so nakwento ko sa kanya, no, yung bandang huli na. Tapos, yung sabi niya, tanggapin ko na daw para makabili ako ng cellphone. Hanggang sa, nagkagaanan na kami ng loob mga kaibigan dun sa conversations namin. At, mga kaibigan, same pala kami ng birthday, as in, same, November 25, mga kaibigan. So, talagang, sabi niya, turing mo na akong friend, ganyan. So, hanggang sa, yun, sige na nga, tinanggap ko na mga kaibigan. To cut the story short, tinanggap ko na yung offer niya. At yun nga mga kaibigan, eto, pinadala niya sa akin sa Palawan, at eto, yan, nakabili na ako ng bagong cellphone. Nagpadala po siya. Dollar po, convert sa peso, kasi taga ibang bansa po siya. So, sabi niya, itong ginagawa niya ay talagang yung help, tulong, no? So, nagpapasalamat po ako sa kanya. Ayaw niyang pasabi ng pangalan, no? So, be-bless siya ni Lord dahil tumutulong po siya, no? Sa mga kanyang kapwa, no? So, maraming salamat sa iyo. Yan, kilala mo na kung sino ka, no? Ayaw po niyang pabanggit ng pangalan, no? So, yan po, nakwento ko lang, no? Para encouragement din po sa ating lahat na talagang ang pagtulong po ay binibiyayaan po yan, no? Kasi alam niyo naman din yung story ko, di ba? Sabi ko na, nung mga panahon na ako'y nag-work pa, ganun din po ang yung tulong-tulong. So, sabi ko, ganun pala yun, bumabalik din sa'yo. Kung tumutulong ako dati, no? Nung meron pa akong work, kahit nga nung wala na akong work tumutulong pa rin ako Ngayon, nakikita ko yung balik. Bumabalik po sa akin sa pamagitan ng mga tulong din, ng mga blessings din ng mga tao na nakakapagtaka na mga kaibigan, yung talagang stranger talaga sa akin totally pagkatapos tinutulungan ako, no? Bigan talaga mga kaibigan yung biyaya ng Panginoon na kapag hindi ka madamot, na kapag ikaw ay matulungin, bumabalik sa iyo, mga kaibigan, yung lahat ng blessings, no? Tinutulungan ka rin.
sa mga panahon na ikaw naman yung dapat tulungan, tinutulungan ka rin, no? So, yun po mga kaibigan, no? Ang aking naranasan kahapon. Kaya medyo na late po ako dun sa Politika Ensaymada, no? Dun sa aming program with TPL3 tsaka Tito Benji, no? Medyo na late ako kasi pumunta po ako ng Palawan. After Palawan, pumunta agad ako sa Robinsons at bumili agad ako ng cellphone. Kasi sabi ko nga po sa kanya, ibibili ko ng cellphone para po sa aking vlogging. Kasi kulang po yung dalawa lang yung cellphone ko. So kapag nagla-live po ako sa House of the Representative or kung saang events, yung isa kong cellphone pang live ko sa YouTube, yung isa kong cellphone pang live ko sa Facebook. Tapos dapat kailangan ko talaga ng extra kasi para yung extra cellphone, yun naman yung pang ko, yung kapag may tatawag, kapag may magme-message o kapag meron ako mga ila-like, yan, at titingin ng mga kung ano-ano sa Facebook. So, kailangan ko talaga ng tatlong cellphone. At ito na mga kaibigan, yung pangatlo kong cellphone, no? Galing sa aking follower, no? Babae po siya, no? At mas matanda lang siya sa akin ng konti, pero hindi po siya mukhang matanda, no? Bata siya tingnan. No? So, yan mga kaibigan, salamat ulit sa iyo sa blessings na binigay mo sa akin kahapon, no? Ang talagang magpupuno at magbabalik niyan lalo sa iyo ay ang Panginoon. Sabi nga nila, the more you give, the more you receive, no? Yan. So mga kaibigan, eto na, no? Yung sinasabi ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo etong napaka-blasphemous na video, no, ni Pastor Kibuloy. Ita-translate ko na lang sa Bisaya, no, para maintindihan ng mga Tagalog. Yan. Very blasphemous. Sa kaluwasan, lalong wala exempted sa kaluwasan, wala po'y exempted sa kamatayon. Bakit daw walang exempted sa kaligtasan? Kasi wala naman daw exempted sa kamatayan. Huh? Lalong wala exempted sa kaluwasan, wala po'y exempted sa kamatayon. Dili ko muwalin nimo o makapasali kang di ka mamatay. Di ba kung matanaw nimo, di nakamudugay ni kalibutan na. Hindi daw siya magpipreach doon sa mga taong yun kung alam niya na hindi sila mamamatay. Yung the way daw, yung pagtingin niya doon sa mga taong yun, masasabi niya na yung mga taong yun malapit na daw mamatay. Okay. Tuloy natin. Ben, lang nawala. Kinanglan mo ko. Kay hako. Kailangan mo ako. Kamuagi una kakanto samahan. Kamong tanan, kinahanglan ko ninyo, una mo mo to samahan. Kayong lahat. Kamatay nimo, biyaan mo ang... Kayong lahat, kailangan niyo ako bago kayo makapunta sa Ama. Tanan mong propriedad, biyaan mo tanan mong kwarta, biyaan mo tanan mong mga degree sa kinabuhi, ilubong ka 6 feet under the ground. Pero imong kalan, una makatug langit, makikita sa anak. Kaya ko... Iiwan mo daw ang lahat ng iyong kayamanan, iiwan mo daw lahat yung mga degree, ililibing ka 6 feet below the ground. Pero, yung iyong kaluluwa ay makikipagkita daw sa anak. Yan. Kaya ko ang sinaligan sa kaluwasan ning kalimutan. Ako ang pinagkatiwalaan para sa kaligtasan nitong universe o itong mundo. Grabe na, blasphemous. Niya, kung ilutos ko nimo diri, gidaw-daw ko nimo samtang niya ko. Pag yan namatay ka, magkita ta pag-usap. Kaya ko man ang pultahan sa langit. Ayaw. Paano na lang kung inaapi mo ako dito sa lupa? Pagkatapos namatay ka, ako ang pintuan ng langit. Diyos ko, mga kaibigan, super blasphemous. Grabe, no? I am the way, I am the door. Oh my God, siya daw ang daan, siya daw ang pintuan. Diyos ko.
Nakakainawong ipakita sa kuha. May mukha ka raw ba na para ipakita sa kanya? Tindog ka sa akong tubangan. Di ba ikaw ang isa sa mga Tatayo ka daw sa kanyang harapan. Yan. At sasabihin niya, di ba ikaw yung isa doon sa yung sa umaapi sa kanya? Di ba ikaw isa ka? Di ba, Ikaw isa ka? di ba ikaw isa ka rin? Ikaw po. Ikaw rin. Tulo, di ba? Kayong tatlo, di ba? Parang meron siyang ibig sabihin. Kayong tatlo, di ba? Sino yung tatlo na yon? Oh. Sino ba yung kanilang madalas na sinisira at ginigiba? PBBM, F. Elisa, Speaker Martin Romualdez. Tatlo yan eh. Di ba? Tuloy natin. Mamatay mo. Mamatay mo. Mamamatay kayo. Mamamatay kayo. Kinasa kuha. Meron kayong kaluluwa. Dadaan kayo sa akin. Very blasphemous, mga kaibigan. Tuwang-tuwa naman yung mga member niya. Ako talaga ako mga kaubanan. Namatay si Dolphy. Na ako dito sa Cagayan de Oro. Niyagi sa kuha. Diyos ko. Namatay si Robredo, Jesse na Mga kaibigan, namatay daw si Dolphy. Dumaan daw sa kanya. sa Cebu. Niagi sa kuha. Si Robredo, Jesse, namatay daw sa Cebu. Dumaan daw sa kanya. Kasi kilala daw niya. Dagang niagi sa kuha kalag na kailan ako. Marami Gawas daw. ako kailan sa kuha. Marami daw dumaan sa kanya ng mga kaluluwa na kilala niya. Lalo na daw yung mga hindi niya kilala. Kay nakailaman, so nagpatabang. Oo. Kasi kilala daw sila kaya nagpatulong. Unya, kung kailata ka, nagpatabang ka, pero kalaban ta ka diri. Pero kung kakilala kita, pero kalaban ka naman, tapos nagpatulong ka. Tawanan ng mga Sao naman na. paano na daw yan? Kabalugo ka mong mga tao, kadaganan sa inyo, inagamot ninyo sa tinta, naamoy diabetes, naamoy heart problem, naamoy kidney problem. Nagaihap na lang mong panahon. Grabe mga kaibigan, no, super blasphemous. Alam daw niya yung mga tao na doon na mga kaibigan, may mga sakit, no? May kidney problem, may heart problem, at nagbibilang na lang daw ng panahon. Grabe mga kaibigan, feeling Diyos. Nagaihap na lang mong panahon Oo. para manamilit ng kalibutan na. Ayaw pagpasulabi, naa kay kalag, ug ang kalag wag itugyan ngadto sa mga relihiyon kay di sila masaligan. Ang nagra may masaligan sa inyong kalag. Diyos ko, mga kaibigan, super talaga yung blasphemy niya. Sabi niya, mga kaibigan, huwag ka daw magmalabis kasi meron kang, may kaluluwa ka. Parang gusto niyang sabihin na mamamatay ka, may kaluluwa ka. At ang maaasahan mo lang yung anak. At yung sinasabi niyang anak, siya yun, mga kaibigan. Grabe, napaka-blasphemous. Mura na! Yun lang. Grabe mga kaibigan, no? Mga kaibigan, siya daw ang anak ng Diyos. Sobrang napaka-blasphemous, no? May sinabi siya dito na, I am the way, no? I am the way, the door. Siya daw yung pintuan, mga kaibigan. Okay, tingnan nga natin, mga kaibigan, no? Tingnan nga natin dito. Ano ba yung ginagawa ni Kibuloy, no? Tingnan natin. Blasphemy kasi yung ginagawa ni Kibuloy, mga kaibigan, no? Yung blasphemy kasi, tingnan natin ang definition, no? Ang blasphemy, in a religious sense, refers to great disrespect shown to God or to something holy or to something said or done that shows this kind of disrespect. Yun. So, mga kaibigan, disrespect kasi itong ginagawa niya, no? The act of claiming the attributes of a deity,
no? Kiniklaim niya na siya ang appointed son of God. So, ito ay blasphemy, ito ay insulto sa anak ng Diyos na si Jesus Christ, ang tunay na anak ng Diyos. So, mga kaibigan, malinaw na malinaw, no, sa sinasabi sa Biblia na iisa lang ang daan. Iisa lang ang daan. I am the way, the truth, and the life, and that is Jesus Christ, no? So, tingnan natin yung sa Bible, yung sinasabi dito. Yan. Mga kaibigan, kung itong mga kanyang mga members, hindi niya yata pinapagbasa ng Bible. Parang siya lang yung may authority para magsabi ng mga verses. Itong kanyang mga members, parang hindi sila nakakapagbasa ng Bible, siguro. Kasi bakit hindi nila alam, no? So, sa John chapter 14 verse 6, mga kaibigan, New International Version, ang sabi dito, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So wala naman sinabi dito na walang makakapunta sa Ama, kundi kailangan magdadaan muna kayo kay Kibuloy. Walang nakalagay dito, mga kaibigan, no? Malinaw na malinaw dito na si Jesus, the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pero dito sa kiniklaim ni Kibuloy, mga kaibigan, sa kanyang video, ay sinasabi niya na lahat daw nung mamamatay, mga kaibigan, ay dadaan sa kanya. Dahil siya daw ang way, ang pintuan ng langit. So, kita niyo, mga kaibigan, yung kanyang blasphemy. Ito ba yung pinapaniwalaan ni na Sara Duterte, ni na Digong, ni na Bato de la Rosa, ni na Bongo, at nung mga ni Senator Amy, at nung iba pang Robin Padilla, at nung iba pang mga senador na naniniwala sa kanila. So, naniniwala ba talaga sila na ang pintuan, no, sa langit, ang pintuan kumbaga, kapag namatay ka, siya daw yung way, siya daw yung pintuan eh. So, dadaan lahat sa kanya? Naniniwala ba talaga itong mga senador na to, mga kaibigan? No? Na, kung titingnan natin, nagsipag-aral naman yan, di ba? Pero eto, pinapakita nila yung kanilang ignorance. Sabi nga, mga kaibigan, dapat magbasa muna tayo ng Biblia para hindi tayo maloko or mabudol ng mga false prophet, no? So, tingnan nga natin sa Biblia, ano ba itong mga false prophet na to? Kasi ito ay sinasabi sa Bible itong mga false prophets na to. Okay, tingnan natin Okay, ano ba itong mga false prophets na to? Para ating, yan. Kasi mga kaibigan, hindi maganda itong ginagawa nito ni Kibuloy, no? Siya ay talagang nagpapakalat ng mga maling impormasyon. So, dali. Ang anuhin natin ay yung Tagalog para maintindihan po ng lahat ng mga false prophet Bible verse. Yan. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, no? Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. No? Matthew chapter 7 verses 15 to 23. No? So, yan po yung sinasabi dyan, mga kaibigan. Saglit, basahin natin ang Matthew chapter 7 verse 15 to 23, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matinik na halaman ay hindi mamumunga ng ubas at igos. So, ano yung mga gawa na yun, mga kaibigan? Ang mga gawa ng laman, no? Yung katulad na lang ng sexual abuse. Mga kaibigan, pang-aabusong sexually na naisampa sa kanya, di ba? Di umano, gagamit tayo ng salitang di umano dahil hindi muna natin siya huhusgahan. Pero maraming reklamo sa kanya, mga kaibigan, na yung pag-aabuso sexually sa mga kabataang babae. No? So, ang sabi dito, ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama at ang masamang puno ay hindi mamumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya mga kaibigan, dito sa ginagawa niyang pagbablaspheme, no? Nandito pa lang siya, mga kaibigan,
sa lupa ay sinusunog na ang kanyang kaluluwa. Dahil itong kanyang ginagawa, mga kaibigan, ay isang napakalaking paglapastangan sa ating Panginoon. Ang tunay na Panginoon at ang tunay na sugo ng Diyos. Walang iba kundi si Jesu Kristo. Diba? Jesus Christ. Anong sabi? Ano yung description kay Jesus Christ? The only begotten Son, mga kaibigan. Kasi siya yung siya lang talaga yung nag-iisa na sinasabing talagang sugo, inatasan ng Panginoon, no, ng God the Father para pumunta dito sa lupa at para magbata sa lahat ng ating mga kasalanan, magsakripisyo para talaga tayo ay tubusin sa lahat ng ating kasalanan, no? So mga kaibigan, kung meron man tayong kung haharap man tayo, hindi tayo kahaharap kay Kibuloy, haharap tayo sa Panginoong Jesus. Pero dito sa video na pinakita ko kanina, ang sabi ni Kibuloy, lahat daw tayo haharap sa Kanya. Mga kaibigan, grabe! May sayad na sa ulo ang tao na to, mga kaibigan. Tahasan kong sinasabi na may sayad na sa ulo ang taong ito. Para sabihin mo na haharap tayong lahat sa Kanya. Kapag tayo ay namatay, haharap tayo sa Kanya lahat. Mga kaibigan, dahil siya daw ang way, siya daw ang daan at ang pintuan ng langit. Talaga naman mga kaibigan, may sayad na sa utak. Palagay ko mga guys, kapag pinan-neurotest ito, hindi ito papasa. Lagpak ang taong yan. Grabe mga kaibigan. Sobra ang pagiging pagiging may sayad sa utak, no? Grabe mga kaibigan. So, nung nakita ko to, talagang kinilabutan ako mga kaibigan sa kanyang mga sinasabi. Hindi na siya nahiya na para sabihin niya na siya ang daan, ang pintuan ng langit at tayo daw, pag namatay daw tayo, ay haharap tayong lahat sa kanya. Mga kaibigan, no? Naalala ko, marami ng mga nag-claim noon, mga false prophet, mga kaibigan, marami nang nag-claim na ganito. Pero, anong nangyari sa kanila? Silang lahat ay nangamatay, di ba? Basa pa tayo tungkol dito sa sa false prophet na to. Yan. Mark chapter 13 verse 22. For false Christ and false prophets shall rise and shall show signs and wonders to seduce, if it were possible, even the elect. No? Mga kaibigan, may maglilitawan daw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kahit yung mga elect o yung mga hinirang na tinatawag, no? So, sa mga huling araw mga kaibigan, lalabas itong mga bulaang propeta na ito. At kahit yung mga tao na sinasabi nila na meron silang matibay na paniniwala, pananalig sa Panginoon, kahit sila ay mabubulag or mabibrainwash. Kaya nga, sabi, di ba, magpakatatag kayo sa mga huling araw. Dahil kapag hindi nyo ito na overcome, pag kayo ay nabudol, mga kaibigan, wala na yan. Tuloy-tuloy na yan. Mabuti sana kung magkakaroon kayo ng change of mind or marirealize nyo na, hala, nabudol pala ako ng false prophet na to, ng bulaang propeta na to. Kasi mga kaibigan, yung mga bulaang propeta na yan, dadalhin kayo niyan sa impyerno, hindi sa kalangitan. Sa impyerno kayo dadalhin yan. Magbasa po kayo ng Biblia para hindi po tayo nabubudol. Dahil kaya po may mga tao na naniniwala at nabubudol ng mga kulto dahil hindi po nagbabasa ng Biblia, hindi po iniintindi ang Biblia, mga kaibigan, na yung merong God's intervention, God's guidance of the Holy Spirit. Ang iba mga kaibigan, nagbabasa ng Biblia pero ini-interpret nila sa sarili nilang kakayanan, sa sarili nilang katalinuhan. Hindi po ganoon mga kaibigan. Iba po ang Biblia. Kapag nagbasa kayo ng Biblia, kailangan nyo munang gawin ay magpipray kayo sa Panginoon ng guidance to open your mind nang sa ganon mga kaibigan ay ituro sa inyo, i-guide kayo at ipaunawa sa inyo kung ano ba ang ibig sabihin ng mga verses na to. Kasi kung wala pong guidance ng Panginoon, ang pagbabasa ninyo ng Biblia ay gagamitan nyo lang ng sariling karunungan. At dyan po mga kaibigan, ang mga tao ay naliligaw po at naiiba po ang kanilang interpretation sa Biblia.
Ang Biblia po may sarili na yang interpretation at ang mag-i-interpret po niyan ay ang Holy Spirit. Pero kung magbabasa ka lang ng Biblia, ang purpose mo lang, basahin ang Biblia, i-interpret mo yan sa sarili mong kaalaman, sa sarili mong talino, wala pong mangyayari. Maiiba po ang ibig sabihin yan. Magkakaroon po yan ng sarili ninyong interpretasyon. Katulad ng ginagawa ni Kibuloy ngayon, mga kaibigan. Nagbabasa siya ng Bible, pero ini-interpret na ito ayon sa kanyang sariling kapakanan. Katulad na lang yung mga kaibigan, mga alleged na, di ba, mga alleged na biktima, no? Wag natin sabing alleged na biktima kasi para sa mga biktimang ito, mga nagsalita na ito, talagang sila daw talaga ay biktima, no? So, ang masasabi natin, alleged suspect na lang, no? Na kasi hindi mo na natin pwedeng husgahan si Kibuloy, no? Unless proven guilty. Pero dahil maraming nagreklamo, hindi lang iisa, so itong mga biktima na ito, mga kaibigan, no? Sila yung nagsasabi na talagang totoo talaga yung nangyayari sa kanila, no? So, eto, mga kaibigan, si Kibuloy, anong ginawa niya sa mga biktima na to? Bakit sila na biktima, mga kaibigan? Kasi binrainwash niya through his preaching. Ang sinasabi niya doon, mga kaibigan, na ayun daw ay pag-aalay, no? Yung sacrifice your body, no? Sacrifice your everything to God, di ba, mga kaibigan, no? Na lahat kaya mo bang ibigay sa Panginoon? Pagkatapos, siyempre, sasabihin ng tao, kaya kong i-give up everything to God, di ba? Kung titingnan natin, biblical yan, mga kaibigan, di ba? Kung titingnan natin, yung mga disipulo ni Jesus Christ, di ba, mga kaibigan, tinanong niya yan eh. Tinanong niya. At yung mga hindi kayang i-give up, yung lahat ng kanilang mga luxury, yung kanilang comfort zone, sabi niya, hindi yan pwedeng sumama sa kanya. Kasi ang sabi niya sa Biblia, ang anak ng Diyos, wala nga daw kahit unan sa ulo, wala nga daw mahigaan, di ba? So ganun niya dinescribe na nabubuhay na parang talagang mahirap ang anak ng Diyos, no? Na nabubuhay siya dito sa lupa na wala siyang permanenteng tirahan kung saan siya dalhin ng kanyang paa, no? Sa pag-i-spread ng gospel, doon siya, wala siyang permanenteng tirahan, higaan man lang. So ang sabi niya, kung hindi kayo willing na mamuhay ng gano'n, no, ng abang pamumuhay, hindi kayo pwedeng sumama sa Ama, hindi kayo pwedeng maging disipulo. So kung tingnan natin, yung sinasabi ni Kibuloy na ibigay nyo lahat, iwanan nyo lahat, may pagka-biblical yun, mga kaibigan, kasi ganun ang ginawa ng mga disipulo ni Jesus Christ, di ba? Iniwan nila ang kanilang family, iniwan nila ang kanilang trabaho, at nag-full-time sila na talagang sumama kay Jesus para mag-preach, para magpagaling, etc., etc. Pero etong si Kibuloy, mga kaibigan, ginagamit niya yan sa kanyang simbahan. To the point na yung sacrifice your body, no? Ginagamit din niya, pero ibang klaseng sacrifice eh. Andun yung isakripisyo nila, yung katawan nila para sa sexual intercourse with Kibuloy. Na sinasabi niya, ganito yung nangyari sa panahon ni Solomon, maraming asawa, si David maraming asawa. Hello. Old Testament 'yan. Kung noong unang panahon, napapayagan yan. At kung noong unang panahon, kahit na napakaraming wives and concubines, nina Solomon, nina David, napapayagan yan noong unang panahon. Pero pagdating sa New Testament, binago na lang yan. Binago na yan. Kailangan isa na lang ang asawa mo. At diba, sa New Testament, sinasabi nga, kapag ang asawa mo buhay pa, hindi ka pwedeng mag-asawa. Kasi kahit na magkahiwalay kayo, andyan pa rin yung inyong marriage. Ino-honor pa rin yan sa batas ng tao at lalong-lalo na sa batas ng Diyos. Kaya nga, magsabi, hanggat hindi patay ang asawa, hindi ka pwede mag-asawa. So, ibig sabihin, iisa lang ang asawa pagdating sa New Testament. Diba? Sa ating mga Christian. Iba naman pagdating sa Muslims, iba ang kanilang pananaw, no? Iba naman yon. Pero sa ating mga Christian, ganun ang pinapaniwalaan natin. Kasi mga kaibigan, kung magsasite siya ng mga Bible verses at kung sinasabi niya na naniniwala siya doon sa doktrina ng Biblia, dapat sundin niya. Iisa lang ang asawa. Mga kaibigan, kaso ginagawa niya, marami di umano na mga tinatawag na mga spiritual wives
Tapos meron pang mga nagna-night duty sa kanya na mga kababaihan, na mga teenagers, no? So ano ito? Ininterpret niya ang Biblia sa kanyang sariling kapakanan, sa kanyang sariling karunungan. Hindi niya ininterpret sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nagkakamali siya. Kaya matatawag siya na bulaang propeta. Mga kaibigan, yan ang mga bulaang propeta. At nakakalungkot isipin na meron tayong mga senador na mga nag-aral naman, pero eto sila, nabubulagan. At naniniwala sila sa sinasabing appointed son of God. Grabe mga kaibigan, oh. Ano ba to? Nasa ano pa ba tayo? Nasa Dark Ages, Primitive Time, Stone Age pa ba? Na may mga tao pa na napapaniwala ng ganito? May mga tao pa na parang mga uncivilized people na hindi nakapag-aral kasi naniniwala pa sa mga ganitong klaseng pambubudol, mga kaibigan. Kasi, grabe sayang ang pinag-aralan mo. Kung maniniwala ka lang din kay Kibuloy, sayang ang pinag-aralan mo. Sayang ang degree mo. Dapat hindi ka na nag-aral. Kasi naniniwala ka lang din naman sa isang bulaang propeta. Mga kaibigan, na kiniklaim ng sarili niya, siya daw ang appointed son of God, at tayo daw lahat, kapag namatay tayo, haharap daw tayo sa kanya. Hello? Hay, mga kaibigan, grabe, nasa lupa pa lang si Kibuloy, sinusunog na ang kanyang kaluluwa. Ito mga kaibigan, nakikita ako sa Facebook, dumadaan sa aking newsfeed. May mga nagpo-post siguro ito siguro mga members to ni Kibuloy o mga nabayaran o whatsoever. Pinapakita nila yung kagandahan daw, no? Pinapakita yung kingdom of yung ginagawa ngayon ano ba tawag doon? Yung parang katulad doon sa malaking indoor arena ng INC. No, parang ganon, no? So, meron yan mga kaibigan. Ano bang tawag doon mga kaibigan? I-comment nyo nga yung kay Kibuloy sa Davao, no? Malaking indoor arena. At kapag nagawa daw yun mga kaibigan, yun ang magiging pinaka malaking indoor arena. Mga kaibigan, no? Sa Pilipinas o sa buong mundo, I think, no? So, pinapakita nila, mga kaibigan, eto, ang ganda. O, ang ganda-ganda nitong ni Kibuloy. Kaya naman, may mga tao na gustong kamkamin yung mga kayamanan, mga assets ni Kibuloy. Hello? May ganon? May ganon? Baka naman, parte na lang yan. Baka naman, hindi naman yan yung pinaka-main reason kung bakit si Kibuloy ay gustong imbitahan sa Senado at sa Kongreso. Hindi naman yan ang main reason Kung baga, parte na lang yan. Kasi yung mga wealth niya, mga kaibigan, syempre, tatanungin din yan, saan ang galing yan? Kasi di ba merong mga aligasyon na yung mga katulad ng OFW, halos binibigay na niya 90% ng kanyang sweldo na nawalan na siya ng bahay, mga kaibigan, dahil hindi na siya makabayan ng mortgage niya dahil nga ibinibigay na lang niya kay Kibuloy. And then meron namang iba na nag-testify din na taga-Canada naglalabas daw ng $1 million. Pagkatapos, $1 million dollars ba yun or pesos, no? From Canada, mga kaibigan, nilalabas daw yung pera. Umangal siya kasi dapat pinirmahan niya. Dapat meron siyang kumbaga nag-agree dapat siya kasi syempre siya yung naghahawak Siya yung nagma-manage yung mga pera na yun. Pero anong sinasagot sa kanya? Bakit? Mas mataas ba katungkulan mo kaysa kay Kibuloy? So maraming mga ganun mga kaibigan na mga nagre-report, mga nagre-reklamo tungkol dyan sa pera. At yung iba naman, meron silang mga kota-kota na kailangan, eto yung makuha nyo sa pamamalimos. At tapos ilalagay lahat dyan sa Davao. So mga kaibigan, syempre, iimbestigahan din yan, kasama yan sa iimbestigahan. Kasi kung ganun lang pala mga kaibigan, ibig sabihin, yung wealth ni Kibuloy ay illegal. Illegal pala yan. So, kailangan talaga yung imbestigahan. Pero hindi yan ang pinaka-main reason kung bakit si Kibuloy ngayon ay nagkaroon ng kaso at inimbestigahan.
Ang main reason ay kasi maraming ang nagrereklamo ng mga kababaihan na sila ay ginahasa, na sila ay minolestya, may tinorture, merong mga pinagpalimos, etc. etc. Diba? Kaya eto, nakakalungkot isipin na marami ngayon ng mga, sabagay, hindi naman sila marami mga kaibigan, no? Kaunti lang yung mga yan, na mga talagang nabulag, no? Mga kaibigan, pakinggan natin, ito naman, si Harry Roque. Harry Roque, pakinggan nyo sasabihin niya. Tindog ka sa akong tubangan. Binalag pala ng mga kampo. Wag na wag kayong aalis dyan sa Tipisara kahapon dahil Ayan ni Roque. Ito, number one pakiusap ni Tipisara kahapon dahil siya ang caretaker habang number 1 daw pakiusap ni Sara. wag na wag kayong aalis dyan sa Liwasang Bonifacio. Bagamat talagang atat na yung mga tao doon. Kasama na ako na sumugod na sa Malacanang nang hindi na makabalik sa Malacanang ang mga nasa Germany na naglalamihan. Yan po ang totoo. Pero dahil respeto nga natin si Bibi Sara, talagang nagtimpi po tayo. Bagamat at one point in time sa aking talumpati, sinabi ko na, handa na ba kayong sumugod? Pero sinabi ko nga, masama nga naman tingnan. Kapag habang siya ay caretaker, doon lulusob ang taong bayan sa Malacanang. So sa ngayon po, hindi natuloy yung paglusob sa Malacanang. Pero pag hindi po nagkaroon ng pagbabago, pag hindi po binigyan ng katarungan si Pastor Kibuloy at dinaan sa tamang proseso, at kapag hindi tinigil ang panunupil ng karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, hindi po malayo na lalo pang lolobo ang mga hanay na hindi lang mananatili sa Liwasang Bonifacio, kung hindi magmamarcha na para sa Malacanang, dahil ang Malacanang, yan po ay palasyo ng taong bayan, hindi na mga namumuno na hindi nakikinig sa taong bayan. Kaibigan, komentuhan natin Alam niyo ba na mali yung sinasabi niya? Mga kaibigan, no? So, eto nga, ang sinasabi niya, mga kaibigan, na pinigilan daw sila ni Sara na huwag kayong pumunta sa Malacanang, huwag niyong gawin yan, huwag kayong magmarcha kasi hindi magandang tinan, ganyan-ganyan. So, pinigilan daw sila mga kaibigan, no? Pero alam niyo ba, ganito ang totoong nangyari, no? Merong merong mga nagmamarites nito, no? Ang tunay na nangyari mga kaibigan, no? Sa bagay, hindi ko alam kung totoo talaga itong sinabi, no, mga kaibigan. So, wag nating sabihin na totoong nangyari. Alleged lang, no? So, ang sabi dito mga kaibigan, meron talaga nga silang plano na pumunta sa Malacanang, no? Kasi eto nga yung purpose nila, Jericho March, mga kaibigan, no? Alam niyo yung Jericho March, yung 7 days na nagmamarcha yung mga Israelita, no? Sa panahon ito ni Joshua, no? 7 days nagmamarcha sila doon sa walls of Jericho. Pagkatapos, mga kaibigan, tahimik lang sila, tapos nagpipray, nagmamarcha. Tapos, they surrounded the walls of Jericho. Pagka 7 days, mga kaibigan, merong yung mga pare o mga propeta ba yun? Mga propeta, nag-blow sila ngayon ng horn. Malakas na malakas, nag-blow sila ng horn. At pag-blow nila ng horn, mga kaibigan, ay yun nga, nagsigawan ng malakas yung mga Israelita. Pagkatapos, the walls of Jericho, bumagsak mga kaibigan. At pagbagsak ng walls of Jericho, nagpasukan ang lahat ng mga Israelita. Pagkatapos pinagpapatay na nila yung mga tao doon sa Jericho. Lahat pinagpapatay na nila at kinonquer na nila ang Jericho. Yan mga kaibigan, ipapattern nila yan diyan sa kanilang ginawa na prayer rally kuno. Na pupunta talaga sila sa Malacanang para pagdating ni PBBM, wala na siyang babalikan, mga kaibigan, no? Yan yun, ipapattern nila dyan. Pero, alam niyo ba mga kaibigan, yan talaga ang balak nila. Kaso, nung March 12, mga kaibigan, nakita nila na kaunti ang tao. Kaunti lang ang tao, mga kaibigan. So, paano mo nga naman i-conquer, paano mo nga naman mapapaalis or matitake over ang Malacanang kung kaunti lang kayo? Pero eto, nakikita natin, nire-reason out ni Roque na kaya daw hindi sila natuloy kasi sinabihan daw sila ni Bibi Sara na wag na kayong pumunta kasi hindi magandang ganyan. Kaibigan, gaano ba kayo ka-sure na sinabi yon ni Sara? Meron bang video? Meron ba siyang audio? Hello!
The fact na pumunta siya doon, ibig sabihin, nag-a-agree siya sa mga ginawa ng mga tao doon. At the fact na habang nandun siya, naririnig niya na kinakurs, minumura, sinisiraan ng mga taong nandoon si PBBM, ang asawa ni PBBM, si F. Elisa at saka si SMR. So the fact lang mga kaibigan, yung pagpunta mo lang doon, nagpapakita na nakikikonform ka sa kanila, na nakikiagree ka doon sa kanilang mga ginagawa. Kaya huwag kayo maniniwala mga kaibigan na sinabihan ni Sara Duterte na huwag na lang kayo pumunta doon kasi hindi maganda, ganyan-ganyan, huwag niyong gawin yan. Hello, pakita nga kayo sa akin ng video, pakita nga kayo sa akin ng audio na sinabi ni Sara yon. Hello, lokohin niyo ang mga lola niyo, lokohin niyo mga lelong niyo, pero hindi niyo kami maluloko. Hello, sinasabi niyo lang ngayon yan, nagre-reason out lang kayo kasi hindi natuloy ang plano niyo dahil wala. Ang mga tao, kaunti lang ang naniniwala sa inyong mga kalokohan. Plus, nagkagulo na kayo dyan dahil si RRD may nangyari sa kanya on stage. Diba? Habang mumurahin niya si PBBM, biglang, sabi ko nga mga kaibigan, pinitik yan Pinitik yan ng Panginoon Divine intervention. Kasi mura ng mura hanggang sa pag magmumura siya mga kaibigan, biglang nautal-utal. Na-choke. Hindi na siya nakapagsalita. I believe mga kaibigan, that's divine intervention. Sabi ko nga sa inyo, you can't separate the physical and spiritual being. Mga kaibigan, ang nangyayari sa atin sa physical, yung mga ginagawa natin sa physical, meron yang balik sa spiritual natin. Kaya naniniwala ako mga kaibigan, na yung nangyaring yan kay Digonio, yan ay pagpitik ng Panginoon sa kanya na, mumurahin mo na naman ang anak ko na napakabait ng anak ko na Pangulo ng Pilipinas. Pinitik siya ng Panginoon. Hindi na siya makapagsalita. Mirisi, mga kaibigan. Mura ka kasi ng mura. Ang lumalabas sa bibig mo, puro kasamaan. Puro na lang cursing sa iyong kapwa. Kaya yan, mirisi. Diba? Matanda ka na. Tatay Digong, matanda ka na. Umayos ka na sa buhay mo. Diba? Kasi pag matanda na, dapat umayos ka na kasi pagsisihan mo na yung lahat ng kasalanan mo, ayusin mo na yung mga pananalita mo, matanda ka na Diba? Pero anong ginagawa mo ngayon? Mura ka ng mura. Ayan ang nangyari, mga kaibigan. Pansin nyo ba? Tapos parang natahimik siya mga kaibigan, tapos parang nakalak yung kanyang jaw. Pansin nyo, ang tigas ng ganito nyo. Parang nag-lock jaw siya mga kaibigan. Tapos nagtatry siya na magsalita pero walang lumalabas na boses sa kanyang throat, no? Walang lumalabas na boses. At mga kaibigan, pansin nyo, ginaganon-ganon yung kamay niya. Siguro may nangyayari na. Meron ng nararamdaman yon. Tapos mga kaibigan, yung mic, ginanon niya yung mic. Parang kukunin niya yung mic, pero imbes na makuha niyo yung mic, bumagsak na pag gano'n yung mic, bumagsak ng pag gano'n, mga kaibigan. Kasi wala siyang lakas. Diba? Pansin niyo? Pagkatapos, ang ginawa ng mga kaibigan, nakita ko may nagpapaypay sa kanya. Tapos, nung binigay na sa kanya yung mic. Pagkatapos, nagsabi na lang siya na mahal ko kayong lahat. Mga kaibigan, pagkatapos, maya-maya, inescortan na siya pababa. Kita niyo? Divine intervention. Minura-murang ba naman ang Pangulo natin, Pangulo ng Pilipinas, na napakabuting tao, na kahit anong ginawa mo sa kanya, hindi ka pinatulan, iginagalang ka pa rin, di ba? Yan, sige, Juliet Paclibar, yan, sige, awayin mo yan si Oliver na yan, kasi gunggong yan no? Yan. Lahat ng sinasabi niya ay totoo kasi kami mismo saksi. Ikaw ba walang alam? Correct. Walang alam yan si Oliver De Leon Walang alam talaga yan. Yan. Juliet Paclibar. Parang baliw na itong si Roque. Correct, no? Parang baliw talaga yan. Alejandro Bautista, si Kibuloy ay fake lang yan. Joker lang yan. Si Raulo, si Kibuloy, abuloy. Kawawa yung kanyang mga member niya, pinapamalimos lang niya. Rosala Dahino, binulag niya ang kanyang mga miyembro, yung mga tanga naman, paniwalang paniwala. Correct.
Jose Rodilio Adriano, ikaw na lang, Sara. Ikaw na lang, Sara, is our next president. Hello po, Sara, next president. Hindi po siya pwedeng maging president ng Philippines. Nakita nyo nga, di ba? O, pag tinatanong, no comment. No comment. No comment. Hello, pupunta ka sa ibang bansa, mag-state visit ka, tatanungin ka, no comment ka lang, no comment. Wala kang alam. Tapos, masyado kang emotional. Hindi mo makontain ang iyong emotions. Oh. Anong sabi ni Noel Duterte? Yung kanyang pinsang buo. Hindi pwede si Sara maging pangulo. Incompetent yan. At saka, si Sara, wala daw siyang temperament na maayos na para pwedeng maging pangulo. Kasi si Sara Duterte ay madaling mag-init ang ulo. No? Susuntukin ka kaagad. Kita mo ang sheriff, sinuntok, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. O, tama ba naman yun? Suntukin niyo yung sheriff? Ginagawa lang naman niya yung trabaho niya eh. Ang sabi ng order ng judge, ipa-demolish yung mga bahay-bahay. Yun ang order ng judge. Ginagawa lang niya ang trabaho niya dahil kapag hindi naman niya ginawa yun, siya naman ang mapuputukan. Nagpa-follow lang siya sa order. Pero anong ginawa ni Sara Duterte? Power tripping. Nang umbag kaagad ng kawawang sheriff. Di ba? Yan, hindi yan magiging pangulo, mga kaibigan. Hindi magiging pangulo si Sara Duterte. Isa pa, yung kanyang pagiging pro-China, na kahit binuli na tayo ng binuli ng China, wala yan, mga kaibigan. Hindi yan magiging pangulo ng Pilipinas. Unless mandaya. Yun lang yun. Pag nandaya siya, doon lang siya mananalo. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan Ito sa totoo lang mga kaibigan o mga pinklawan, just in case lang, dalawa ang maglalaban sa 2028, Sara Duterte and Leni Robredo. Leni Robredo ako. Sa totoo lang. Naging vice-presidente din naman yan At saka nakita nyo naman, di ba? Nung naging peke na vice-presidente, itong si Leni Robredo, gumagalaw siya. May mga proyekto siya kahit ang budget niya ay hindi umabot ng 1 billion. Hello, magkano ang budget ni Sara Duterte ngayon bilang isang vice-presidente? Bilyones, mga kaibigan. Pero si Leni Robredo, hindi man lang umabot. Nasa 900 million? Hindi man lang umabot ng 1 billion. Pero marami siyang mga nagagawa. Kita nyo nakakuha pa lang ISO certificate ang Office of the Vice President. At eto, tinake naman ni Sara Duterte na kinredit naman niya ngayon. Pero sino ba ang nakapagkuha ng certification? Di ba si BP Leni? Hindi naman siya namana lang niya yung pagiging ISO certified ng Office of the Vice President. Namana lang niya yon kay Leni Robredo. Pero kung siya lang talaga, kung siya ang mauuna, alam niyo, napakahirap maging ISO certified. Napakahirap niyan, mga kaibigan. Mahirap makakuha ng certification na yan. 'Di ba? Kaya sa totoo lang kung tatakbo na pangulo si Leni at saka si Sara, Leni ako. Wala na akong choice. Ikakampanya ko si Leni Robredo. Wala na akong choice, mga kaibigan. Ayoko sa magiging pangulo na pro-China, na ipinagbibili lang tayo sa China. Kita nyo, may lumulutang ngayon, mga kaibigan, na merong deal, ang Duterte administration. At saka ang China, may deal sila nung panahon ng Dutertes. Kaya ba ginaganito tayo ngayon ng China? Dahil meron na pala silang deal. Mga kaibigan, sa totoo lang, kung dalawa lang ang maglalaban sa 2028 as President of the Philippines, Leni and Sara, si Leni na lang ang aking iboboto. Kahit na may issue ako sa kanya, dinaya niya noon si PBBM, kasi panalo naman talaga si PBBM, pero siya pa rin ang iboboto ko. At least si Leni hindi pro-China. Diba? At least si Leni sumasagot, hindi nagno-no comment. Kahit marami siyang mga lutang moments, at least sumasagot siya. At saka, mga kaibigan, naniniwala ako na maano pa ni Leni yan, sarili niya, yung matitrain pa niya yung sarili niya.
Nakukuha naman lahat sa training eh. Mag-train pa siya kung paano magsalita. Nakukuha naman lahat yan. Pero, hindi mo pwedeng ma-train yung isang tao na walang laman ang utak, na ang alam lang sabihin, no comment. Kapag may mga issue na tinatanong, no comment, no comment. Yan ang hindi mo pwedeng i-train. Kasi walang laman ang utak eh, puro no comment. Pero si Lenny, pwede pang i-train yan para yung pagsasalita niya ay maayos. Di ba? Sa totoo lang mga kaibigan. Jackie Anderson, good morning. Good morning din po sa inyo, no? Salamat po sa panunood. Eliazar Picar, Bakungan, gandang umaga, madam. Gandang umaga din po sa inyo. Ame Rusul, hello, good morning, Ma'am Admin Rich. Good morning din po. Luz Hernandez, salamat po sa panunood. Yan. And Ame Rusul, wow, pagpalain po ng Panginoon ang may mabuting puso na followers niyo po, Ma'am Admin Rich. Salamat po, no? Pagpalain na po siya ng Diyos. Yan. Good morning po sa lahat. And Leonardo Baduyen, si Raulo na si Kibuloy. Correct po kayo dyan. Glenn Resurrection, salamat po sa panunood. Axel Z. Calusa, parihas na sila. Yung amo niyang demonyong bangag. May topak na sa utak yan. Correct po, parehas talaga sila. Yung amo niya, di ba palagi na lang pa iba-iba ng statement kasi bangag lagi. No? Yan. And sino pa? Leonardo Banguyan, salamat po. Sel Macdigs, salamat po sa panunood. Alejandro Bautista, salamat po sa panunood, no? Yan. So, ano pa mga kaibigan? No, mga guys, finally. Pasadahan ko lang ng konti itong etong sa PCSO, no? Kasi ang hirap, mga kaibigan, ang hirap po makaintindi ni Raffy Tulfo, no? Panay ang niya na, yung issue na meron daw nanalo ng 20 times, mga kaibigan. Mga kaibigan, kasi pinaliwanag na nga ng PCSO to na yung sinasabi niya na nanalo daw ng 20 times, mga kaibigan, hindi talaga siya nanalo ng 20 times. Yung tao na yon ay nagki-claim, no? Nag-claim lang po siya. Ganito po kasi ang nangyari diyan. Ang hirap ni Raffy Tulfo ganito po kasi ang nangyari diyan, mga kaibigan, no? Ito po, meron tayong tinatawag na 2D, 3D, 4D, 6D, no? Etong mga digit games na to, no? Sa mga lotto outlets, mga kaibigan, merong mga tinatawag na agents or representatives of winners, no? Can collect the winnings on their behalf. Kasi mga kaibigan, no? Since hindi po ito hindi ito major prizes, pwede po itong ipakiusap na pakikuha, no? Sabi ko nga, parang fixer yan eh. Sa isang may fixer. Siya lahat ang kukuha ng mga ng mga kailangan ng mga tao. Bawa sa yung mga kukuha ng NBI, siya, magbabayad ka lang sa kanya, tapos siya na lahat ang lalakad. So, eto mga kaibigan, parang ganito yan ang nangyari dyan. Merong isang agent dun sa outlet na yon or representative na siya lahat yung kumukuha nung mga premyo ng mga naging winners. Since hindi naman itong mga napanalunan na to ay hindi naman major, no? Major prizes. So, pwede po itong kunin ng representative, no? Ang kanilang lang dito, mga kaibigan, yan nga, nakikiusap sila na pwedeng isabay na lang, magbibigay na lang siguro sila ng pamasahe or pagmerienda na rin, no? Kasi ang iba dito, mga kaibigan, wala silang ID, dalawang ID para makaklaim, no? Yung iba naman, mga kaibigan, dahil sa distance, malayo, ayaw na nilang pumunta ng munisipyo. Kasi eto daw, mga kaibigan, kiniklaim itong 10,000 hanggang mga 40,000 sa munisipyo, mga kaibigan, hindi doon sa lotto outlet, no? So, yung iba ayaw na nilang pumunta ng munisipyo, ayaw na nilang pumunta para mamasahe. Yung iba naman, mga kaibigan, ayaw na nilang pumunta kasi nga may trabaho. So maraming mga dahilan. Yung iba tinatamad. Gusto lang talagang makakuha ng pera. Kaya pinapaklaim na lang nila sa iba, no? Siguro mag-ano na lang sila ng authorization letter or whatsoever. Pero ang sabi naman doon kasi ng PCSO, si Mel Robles, kahit sino, mga kaibigan, basta hawak mo yung cheque, pwede mong i-claim yun kasi wala namang nakalagay doon na, ito,
yung ipapangalan sa'yo. Wala mga kaibigan. Ano daw yan yung cheque na yan, mga kaibigan, kapag hinawakan mo yan, pwede mo yang i-claim. Kasi nga, walang pangalan mo. Unlike doon sa mga major prizes na talagang ikaw mismo ang kailangan mag-claim kasi nandoon, ipapangalan sa'yo. Kasi major prizes yun million ang mapapanalunan mo doon. Kaya kailangan talagang pumunta ka doon. So, hindi ito maintindihan ni Kibuloy tuloy, ni Raffy Tulfo. Ang akala niya, 20 times na nanalo yung tao. Pero ang totoo mga kaibigan, ang tao na yun ay agent, representative nung lotto outlet na siya yung kumukubra, mga kaibigan. So, siya yung pinagkakatiwalaan, kinukubra niya yung mga prizes ng mga nanalo. Yun. Ganun lang yun, mga kaibigan. Hindi yung sinasabi ni Raffy Tulfo na nananalo daw 20 times. Wala pong ganun na nananalo ng 20 times. Na sa isang buwan, 20 times mananalo. Siguro, kung masyado kang maswerte, baka pwede ng 6 times. Marami na yan. 6 times ka mananalo. Pero kung sabihin mong 20 times kang mananalo, tapos ang lumalabas pa rito parang yung 20 times na yun, siguro isang panalo lang yun, isang bagsakan lang. Ano yun? Marami siyang, mga kaibigan, ano yun? Diba? Isipin mo bakit merong taong mananalo ng 20 times? Yun pa lang magtataka ka na, no? Gamitin mo na lang yung common sense mo, mga kaibigan. Kasi nga, hindi nga nanalo ng 20 times yung tao, kundi yung tao na yun ay representative lang. Siya lang yung nagki-claim, siya lang yung pinagkakatiwalaan ng lotto outlet, at yung mga nanalo, nakikiusap sa kanya, no? Siya yung inuutusan na pumunta doon sa munisipyo at siya lahat yung nagki-claim. Yun. At siguro, baka kilala na siya sa munisipyo na yun talaga yung trabaho niya, na talagang taga-claim. Kasi kung hindi naman siya pinagkakatiwalaan, hindi naman niya makiklaim yung mga na yun. Hindi naman siya uutusan na mag-claim, di ba? Kung hindi siya mapagkakatiwalaan. So, masasabi ko lang mga kaibigan, no, si Raffy Tulfo, no? Ayusin mo naman, Raffy Tulfo, yung mga bagay na maiintindihan naman kahit ng mga taong hindi nag-aral, common sense na lang, di ba? Bakit hindi mo imbestigahan ng mas pagtuunan mo ng pansin yung mga mas malalaking problema? Hindi yung ganito na ang dali-dali lang naman intindihin at unawain. Bakit hindi mo makomprehend? Bakit hindi ka makapag-comprehend, di ba? Ang dali-dali lang mga kaibigan Ito, sabi nga dito, mga kaibigan, PCSO, rest assured that we remain dedicated and committed to fostering a gaming environment that upholds fairness and ensures the integrity of every single draw. At isa pa mga kaibigan ilang beses na sila na iniimbita sa PCSO para manood ng draw ng loto. At ang sabi ni Mel Robles, pumunta kayo dito, magdala kayo ng mga eksperto na titingnan nila kung paano ba yan, baka may dayaan nga o ano whatsoever. Iniimbita sila noon pa, ni isa walang nag-show up. Ni isa walang pumupunta na senador. Pagkatapos, eto, tatalak-talak. Baka may dayaan ba? Bakit hindi kayo pumupunta? Noon pa kayo ni-invite ng PCSO na pumunta para imbestigahan. Tingnan nyo, i-scrutinize nyo mabuti kung pwede ba talagang dayain ang lotto draw. Pero hindi kayo pumupunta. So, kasalanan nyo yan. Tapos, dudero lang kayo. Naninira lang kayo. Hello, ang PCSO mga kaibigan, napakaraming natutulungan. Ito ang ahensya ng gobyerno na naglalagay ng mga pondo dyan sa mga government agency. Katulad ng CHED. Ba? Napakarami niyan mga kaibigan, na i-vlog ko yan kung ano-anong ahensya yun At napakarami nilang mga charitable works. Pero dahil sa ginagawa nitong si Raffy Tulfo, mga kaibigan, no? Talagang nasisira itong imahe ng PCSO. Pero mabuti na lang at ang mga kababayan natin na tumataya ng loto ay hindi sila nagpapadala. Kasi mga kaibigan, no? Nakikita naman talaga yung draw. Paano mo nga naman yan? Uutusan mo yung bola? O ikaw, kailangan? Ano yun mga kaibigan? Mahirap yan i-manipulate, sa totoo lang, no?
Yan, tama. Nico Senares David. Siya yung kumukubra, no? Kubrador. Kubrador nga ang tawag sa sinasabi mong ma'am. Hindi po, ganito po yun, no? Isang lotto outlet, no? Doon tumataya yung mga tao. Tapos, sa lotto outlet na yon, merong tinatawag na agent or representative. Yung agent na yan or representative, kapag may mga nananalo sa outlet na yon, sa kanya, sa kanya ang kumbaga, ini-entrust sa kanya na yung mga nananalo, nagpapasabay, no? Isang lang, kumbaga isang isang kuhanan lang. So, bibigyan na lang siya siguro ng pamasahe, tsaka ng pagmerienda ng mga tao na nagpapasabay. Para nang sa ganon, iwas abala. Kasi yung ibang mga tao na yon nagtatrabaho, ayaw pumunta doon sa munisipyo para i-claim yung kanilang mga, yung kanilang mga panalo. Yung iba naman, walang two valid IDs, so hindi sila makapunta. Samantalang, kung meron nga namang representative or agent doon na taga-kubra, mas na, di ba? Hindi ka na kailangang pupunta sa munisipyo. Di ba? Yun lang yun, mga kaibigan. Sabi ni Robinson Sumatra Lakay, hindi traitor ang mga Duterte. Ginawa lang nila ang tama para sa karapatan ng mamayang Filipino. Hello? Tama ba yung pagmura-murahin mo, yung Pangulo? Tama ba yung magpalaganap ka ng fake news, Robinson? Nasabihin mo na ang Pangulo ay addict, ang Pangulo ay nasa drug list ng PDEA. Pagkatapos kamukat-mukat mo, sinabi ng PNP Chief Bato de la Rosa na PNP Chief yun ni Digong. Ang sinabi ni Bato de la Rosa, wala naman daw sa listahan si PBBM. Tapos ang sinabi ng PDEA, wala naman daw, never nilang nakita na nasa listahan ang pangalan ni PBBM. Ano pa? Yung PNP, nagsabi din, never na nailagay ang pangalan ni PBBM sa listahan. Tapos kamukat-mukat mo, etong si RRD, nagpa-presscon. Ang sabi niya, hindi naman daw niya sinabi na bangag or addict si PBBM. Hello, Robinson, wala na sa katinuan ang idolo mo. Wala na siya sa katinuan. At isa pa, tama din ba ang ginagawa ni Duterte na ipinamibigay ang ating mga isla, ang West Philippine Sea? Tama ba yun? Hello, hindi tama yun. At isa pa, Robinson, tama din ba yung sinasabi ni Duterte na sinasabihan niya yung ganyang kapulisan? O may nakita ako, isang statement niya na, sige, mang-rape ka ng 3 babae. Ako ang bahala sa'yo. Sinasabihan niya ang kapulisan niya. Mang-rape daw ng 3 babae. Siya daw ang bahala. Hello? Wala sa tamang hulog. Fentanyl pa more. Di ba? O tama ba yun? Tama ba yun, Robinson? Hay, iba na ang tama sa mga Duterte, sa mga DD sheets. Ang tama pa lang, mga kaibigan, eto gets ko na. Gets ko na si Robinson sa Robinson, sa pangalan niya, Robinson Sumatra Lakay. Gets ko na sila, mga kaibigan. Yung tama sa kanila ay mali. Ay, tama si Percy Lapid. Tama nga, mga kaibigan, si Percy Lapid. Di ba sabi ni Percy Lapid, mga kaibigan, lahat ng sinasabi ni Digong, baliktarin mo yan. Walang sinabing tama yan ni isa. Yung sinabi ba niyan, mga pangako ba niyan, natupad ba? Wala, ni isa. Sabi ni Percy Lapid. Kaya mga kaibigan, eto palang mga DD sheets, yan pala ang kanilang mindset. Kapag mali, lahat ng mga mali, mga kaibigan, yun ang nagiging tama sa kanilang pananaw. So, anong tawag sa kanila? Bulag, bingi, tanga, at bobo. Yun sila. Kasi, hindi sila tumitingin, hindi nila alam kung ano ang totoo. So, sila ay mga bulag, bingi, bobo, at tanga. Sorry. Ganyan kayo kasi biro mo tama daw mga kaibigan ang ginagawa ng Duterte. Bobo sila, di ba? Kasi
naniniwala sila na tama ang ginagawa ng mga Duterte kahit mali naman. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ngayon lang nagkaroon ng ganitong klaseng Pangulo ng Pilipinas na pagkatapos ng termino niya, nanggulo siya. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, ngayon ko na-appreciate si Pinoy. Kasi si Pinoy, mga kaibigan, si Pinoy, pagkatapos ng kanyang termino, tumahimik siya. Hindi siya nanggulo. Ngayon ko na-appreciate si Pinoy, mga kaibigan. No? Mas okay pala pagdating sa ugali, pagdating sa professionalism, pagdating sa kumbaga yung conduct ng isang dating opisyal, mas okay si Pinoy kasi alam niya kung saan siya lulugar. Alam niya na may bago na meron ng bagong pangulo, dapat hindi na siya magbida-bida, dapat hindi na siya mag-eksena. So nanahimik si Pinoy. Ngayon ko na-appreciate si Pinoy. Pero itong si Duterte, alam niyang hindi na siya Pangulo, nagbida-bida, siniraan ng Pangulo natin hanggang sa yung pati mga ex-military o kinukumbinsi na na mag-aklas, etc. etc. Maling-mali ang kanyang ginawa. Wala siyang tama. Lahat ng ginagawa niya ngayon ay puro mali. Diba? Yan yun. Robinson Sumatra Lakay. Maling-mali ang ginagawa ng inyong Pangulo. Walang tama. Walang tama sa ginawa niya. Puro mali. Mga kaibigan, saglit, lagyan natin ng description ng ko. Yung live natin, dadagdagan ko ng sa description, no? Kung tatakbo as president of the Philippines, si Sara Duterte, si Sara Mau na lang, si Sara Mau, at Leni Robredo, ay wala akong choice, kundi ikampanya si Leni, no? Kasi kung wala talagang iba, kung tatakbo as President of the Philippines si Sara Mau at Leni Robredo, ay wala akong choice kundi ikampanya si Leni. No? Kung talagang dalawa lang ang tatakbo. Kung silang dalawa lang talaga ang tatakbo. Kaya nga mga kaibigan, gusto kong makumbinsi sana si Speaker Martin Romualdez, no? Sana mga kaibigan, sana mag-declare si Speaker Martin na tatakbo para mas maaga pa talagang maikampanya, no? Kasi wala pa eh. Sana tumakbo si Speaker Martin Romualdez. Kung tatakbo as President of the Philippines si Sara Mau at Leni Robredo, ay wala akong choice kundi ikampanya si Leni. Kung silang dalawa lang talaga ang maglalaban, kung silang dalawa lang ang pagpipilian. Yan. Totoo yan mga kaibigan, talagang si Leni Robredo ikakampanya ko. Kung dalawa lang sila maglalaban, Leni Robredo na ako, mga kaibigan. Ayoko kay Sara Mau. Diyos ko, walang mangyari kay Sara Mau. Diyos ko, parang nakikinita ko na mga kaibigan ko anong mangyayari sa bansa natin kung si Sara Mau ang magiging Pangulo. Wala.
Tapos ito mga kababayan, no, itong issue na to, parinig ko sa inyo, grabe ang ginawa ng past administration, mga kaibigan, grabe talaga ang ginawa nila. po ay nasa labas ng bansa. Dahil ako po yung kanyang communications director, napag-uusapan po at sabi ko na sa kanya na magka-file po tayo ng inquiry regarding this matter. Hindi po nagustuhan po ng liderato yon. Kasi number one, yun po ay diniklara ng national heritage. Kahit ano po mo palusot nung daldal po ng daldal sa social media, yung kanilang manager doon, si Miss Sablay ba yun? Sino ba yung pangalan nun? Miss Sablay, Sablay. Sablay o Sablan. Eh sinasabi niya, hindi naman daw nila ginalaw yung chocolate hills. The mere fact na nandun ka, tinignan ko nga, hindi nga nila ginalaw, nasa gitna sila ng dalawang hill. Sinira ho nila yung view. Actually, para makita mo na maganda yung hill na yan, may kaakyating ka parang torre, parang makikita mo yung view. Ngayon, ang pangit na hong tignan. Pag nasa aerial shots ka, ang pangit din. Para siyang kulugo. Diba? Tumubong kulugo sa mukha mo. Okay? So, ang pangit to kahit anong palusot. Number two, ang hindi ko maintindihan, kaya gusto natin paimbestigan, gusto rin paimbestigan po ng speaker, sino ang nagbigay ng permit, building permit? Kasi hindi ka naman po pwede mag-construct ng kung anumang bagay dito sa Pilipinas kung wala ka pong permit. Dapat po nagagaling po yan sa LGU. Ano hong ginawa ng LGU? Kaya hindi yun lang pwedeng hindi alam. Pangalawa po, ang dami pong sisisiin dyan Pati yung provincial government, kalaay mo, nag-party pa pala sila. Kung di ba naman mga loko-loko. Pangatlo, pag mga ganun po na mga ikang heritage site, tourist attraction, yan po ay may mga park rangers kung tawagin ng DENR. Sila po yung nagbabantay dyan. Ang tanong ko, nasaan yung park ranger ng DENR? Okay? Yan ang problema sa atin. Pumunta ka sa ibang bansa, mga bagay-bagay na sa Egypt na lang, panahon pa ng mga hari-reyna na i-preserve nila. Dito sa atin kasi binabalahura ng iilan. Sasabihin nung pagmamayari, may palusot pa nga ako nakita kasi nabili niya din pagmamayari. I don't give a crap kung yan po binili mo. Maski na binili mo yan, pag-aari pa rin niya kahit papano, sinabi na nga national heritage, huwag mong tayuan ng kung ano-anong kabalbalan yan. Kasi nga po, iyan po para hanggang sa susunod na henerasyon. Huwag mo namang dahil nakabili ka ng lupa. Kung sino man yung buang na nagbenta ng lupa dyan, 1995 pa idiniklara yan Bakit nagkaroon ng titulo dyan? So dapat po sisihin talaga. Sa Monday po, magpa-file tayo para mapatawag po ang LGU, mapatawag po ang yung munisipyo, pati yung provincial. DNR din po, papatawag natin. LRA din po, papatawag natin. Bakit napatituluhan yan? So marami pong ahensya, magiging busy po ang Congress sa Luna. Siguro after we file that motu proprio inquiry. Hindi po tayo papayag. Marami pong nagalit. Maraming salamat po. O, kita niyo mga kababayan, no? So, eto mga guys, panahon yan ni Duterte. Anong ginagawa nila mga kaibigan sa binaboy ng past administration? Wala silang paggalang kahit yung heritage site natin. Chocolate Hills, mga kaibigan. Hindi ka pwedeng magtayo dyan ng kung ano-ano. Heritage site yan Pine-preserve yan mga kaibigan, hindi lang para sa atin ngayon, kundi pati sa mga future generations. Heritage site, pagkatapos pagtatayuan mo, mga kaibigan, ano mangyayari dyan? Baka pagdating ng araw, talaga yung Chocolate Hills na yan, puro na yan mga tinatayo na mga kung ano-ano. Diba? Grabe mga kaibigan, ang past administration ay talagang sobra ang pambababoy na ginawa nila sa ating mga sites, sa ating mga lugar, mga tao. Grabe, wala silang paggalang sa human rights, wala din silang paggalang sa mga lugar, mga heritage site natin. Hindi lang iisa yan mga kaibigan, no? Hindi lang iisa yung kanilang tinayuan. Saglit mga guys open ko lang yung door, parang naka-open pala. Kaya ito mga guys, nakakatuwa kasi ito, talagang paglalaanan talaga ito ng pansin ng Kongreso at iimbestigahan nila ito mga guys kung sino ba yung nagbenta dyan, no? Panahon ni Duterte. Kaibigan, basahin natin to Kulugo sa mukha. House to probe ugly resort in Bohol's Chocolate Hills.
House Speaker Martin Romualdez has ordered an investigation into the construction and operation of a resort smack dab in the middle of Bohol's famous Chocolate Hills, which is a UNESCO World Heritage. Pag sinabi mo kasi, kapag diniklara na UNESCO World Heritage, hindi na yan pinapakialaman. Pinipreserve na yan. Hindi na pwedeng pakialaman yan ng kahit sinong private individual. Kasi, ano na yan nakadeclare na yan, UNESCO World Heritage. Pinipreserve yan mga kaibigan. Kaya yung gumawa niyan, talagang merong paglabag sa batas. No? Dapat talaga yan na talagang imbestigahan. At ito nga mga kaibigan, nakakatuwa kasi nakita ito ng ating speaker at ito talagang iimbestigahan na nila. Mag-start na sila sa Monday. No? UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The resort in question is called Captain's Peak Resort. Sino to? Sino nagpagawa dito? ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo described the resort as like a wart on a person's face. No? Grabe mga kaibigan. Tingnan yung ginawa. Ay, naku, binaboy talaga ang ating Tingnan nyo. Sa gitna ng dalawang hill, sila ay naglagay ng resort. Grabe. Mga kaibigan, kahit kung ako tumitingin ngayon, ang pangit. Masakit sa mata, mga kaibigan. No less than House Speaker Martin Romualdez has ordered an investigation into the construction and operation of a resort smack dab in the middle of Bohol's famous Chocolate Hills, which is a UNESCO World Heritage Site. This was Baird Deputy Majority Leader for Communications ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Thursday, March 14, during a press conference in the House of Representatives. We are set to file on Monday a motu proprio inquiry regarding that matter. Hindi rin po nagustuhan ng House leadership po iyan. The House leadership did not like it. I've been communicating with the Speaker, Tulfo told reporters. No? So UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The resort in question is called Captain's Peak Resort. No? So, sino mga kaibigan yan? So, ito po mga kaibigan ay paiimbestigahan at malalaman natin sino ang nagbenta ng lupa dyan. Grabe, no? Grabe mga kaibigan, no? Yan. Ganyan po kawalang galang, walang respeto ang past administration. Sa kanila pong panahon yan, nag-umpisa. Yan. So, yan ba? Mga DD sheets? Ganyan ba ang gusto niyong administrasyon? Wala nang ang galang sa tao, wala nang ang galang sa human rights, pinagaganon-ganon yung mga mga mahihirap. Pagkatapos, ginaganyan pa pati yung ating mga heritage site. Ano na mangyari sa atin mga kaibigan? Tapos binabalahura din ang West Philippines natin, pinamimigay lang. Tapos gusto pa tayong gawing province of China? Ganyan ba ang gusto nyo na maging Pangulo ng Pilipinas? Kung ano yung puno, yun ang bunga. Kung ano ang pulisiya ng ama, yun din ang anak. Kita nyo? Yung ama, war freak. Yung anak, war freak din. Yung ama, bungangero. Yung anak, ganun din. Kasi lagi siyang may mga statement Diba? Ang wala lang siyang statement, West Philippines lang. Doon lang talaga siya, talagang tahimik. Doon lang siya tahimik. Pero sa lahat ng mga issue, sumasaw-saw, bungangero, bungangera. Sausaw sa issue kahit hindi naman niya departamento, sumasaw-saw. ICC, sausaw sa issue. Pagdating sa issue ng SMNI, sausaw din siya. Issue ni Nabadoy Eric, sausaw din siya. Ginawa niyang hero, mga hero daw. Pinaglalaban daw ang demokrasya, ang freedom of expression. Kibuloy, sausaw din siya. Edka, sausaw din siya. Halos lahat sinausawan niya. Yung Afghan issue, sinausawan din niya. Halos lahat sinausawan niya. Pero wala siyang masabi sa West Philippine Sea. Kasi nga,
Sakal-sakal siya ng China. Tuta sila ng China, mga tuta. Hindi nila kayang hindi nila kayang makipag-argue sa China, hindi nila kayang mag-stand sa Philippine side, hindi nila kaya. No, hindi nila kayang ipagtanggol ang Pilipinas against China kasi hawak sila sa leeg. Di ba, may mga sikreto ba yung mga yan na natatakot sila na kapag sila ay nag-criticize sa China, baka ibunyag ni Xi Jinping yung secret nila. Baka ibunyag ng China yung mga sikreto na pinaggagawa nila, kaya ganoon sila katakot sa China. Kaya hindi nila masawata ang China, hindi sila makapagbigay ng statement against China. Meron silang kinatatakutan. Ano, ibubulgar ba sila? Meron ba silang tinatago? Ano ba? Diba, mga kaibigan? Tony Cruz, kahit di pa nag-declare sa SMR, pwede na natin siya ikampanya admin reach. Yes po, no? Palagi ko nga pong yung kanya pong mga ginagawa ngayon, palagi kong sinishare, no? Sinishare ko dito sa aking social media, no? Sana nga, tumakbo si speaker, mga kaibigan, sana. Sana, Speaker Martin, tumakbo ka na, please, no? Anong oras na ba, mga kaibigan? 8:25 na pala. So, ano pa kayang issue? Tingnan natin kung ano pang issue, mga kaibigan, no? Tingnan natin, ano pa ba ang issue ngayon? Number one, pakiusap ni BP Sara kahapon dahil siya ang caretaker habang wala Ooh! si BBM. Yan ang sinasabi mo ngayon. Kasi mga kaibigan, parang parang pagtatanggol, no? Parang pinagtatanggol niya si Sara. Kasi nga, maraming bumatikos kay Sara, di ba? Nung pagpunta niya doon. Kasi mga kaibigan, totoo naman yung pagpunta niya doon, no? Bilang isang caretaker ng Pilipinas, no? Itinalaga siya ng Pangulo natin. Tapos pumunta siya sa rally ng mga tao na nagpapabagsak sa gobyerno natin kay PBBM, so doon pa lang talagang kita mo na yung pagiging traidor, kita mo na talaga yung pagiging kawalan ng delikadesa. So eto, to the rescue si Roque, para hindi daw masira ang pangalan ni Sara, to the rescue siya, na kunwari pinigilan sila, na kunwari sinabihan sila, wag na kayong pumunta. Hello? Hello, eto ang sasabihin ko di ba mga kaibigan, yung mga time na minura-mura nila si PBBM sa Davao, anong sabi ni Sara? Hindi nga daw sila nagkakaroon ng chance na magkausap, hindi daw sila nagkakaroon ng chance na makapag-usap na para sabihan na wag ganito, wag ganyan. O sabi niya, ginagalang ko yung kanilang mga Sabi niya, di ba? Nire-respeto daw niya yung mga sinabi ng kapatid niya, yung tatay niya. O, iba naman daw kasi yung niya, ganyan-ganyan, mga pananaw, ganyan. O. Kaya naniniwala ako na pagdating dito sa ginawa ng mga ito sa Liwasang Bonifacio, wala din siyang sinasabi dyan. Hindi niya pipigilan yan, 101%. Hindi niya yan pipigilan. Diba? Kasi, bakit naman niya pipigilan yan? Halatang-halata naman mga kaibigan na may gusto din siya na mawala sa pwesto si PBBM. Kasi nga, sila ang number one na magbe-benefit pag nawala sa pwesto si BBM. Ang tatay niya, wala na, hindi na yan ng ICC. Protected na yan. Si Kibuloy, wala na, protected na yan. Yung kanilang mga kaalyado, si Bantag, wala na, protected na yan. Si Tibes, wala na, makakauwi na rin dito yan, protektado na yan. At yung iba pa na mga kaalyado nila, tuloy-tuloy yan. Kaya, mga kaibigan, yung sinasabi ni Roque dito, lukuhin na lang niya yung sarili niya. Kasi hindi tayo maniniwala sa sinasabi niya. Kasi nga, di ba, sinasabi lagi ni Sara, kapag merong mga rally na paninira kay PBBM, wala naman kaming chance para magkausap. Tapos sasabihin ni Roque, pinipilit daw sila ni Sara na huwag daw pumunta.
Hello! Magpakita muna sa kayo sa amin ng prueba na may audio or may video na ganun nga ang sinasabi ni Sarah sa inyo bago kami maniniwala. Hindi kami bugok, hindi kami mga tanga. Ba? Gagawin pa tayong tanga, ah. Okay. Andali, punta muna tayo sa ano ba nang nangyari ngayon, no? Punta tayo sa Okay. National Women's Month kasi ngayon eh. So, ito mga kaibigan, no, binahagi ni Pangulong Bongbong Marcos ang naging bunga ng kanyang mga pulong kina President Peter Pavel, Prime Minister Peter Fiala at sa mga punong mambabatas ng bansa. Sang-ayon sa mga inilatag niyang layunin para sa kanyang pagbisita sa Czech Republic. Dagdag ni PBBM, ang kanyang state visit ay pagkakataon din para makakuha ng higit na trade at investment para sa bansa. Nagpaabot din ng Pangulo ng paanyaya sa Filipino community na manghikayat ng mga turista sa Pilipinas. No? So, minabuti ko pong pumunta sa Czech Republic upang matupad ang 3 hangarin ng ating pamahalaan. Una, mapagtibay ang ating pakikipagkaibigan sa ating mga katuwang sa Europa upang masiguro ang kapayapaan at pag-unlad. And then, pangalawa, palawakin ang ating komersyo at kalakalan. At pangatlo ay maitaguyod ang kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawang Filipino dito sa Czech Republic. So, ganda ng layunin ng ating Pangulo. Mga kaibigan, nanood ako kagabi ng yung vlog ni Richard Haydarian. At in-expose daw ni Richard Haydarian, etong si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na eto pala mga kaibigan, si dating Pangulong Duterte, nagsasayang pala ito ng buwis ng taong bayan. Kasi mga kaibigan, hindi lang pala isang beses nangyari, kundi maraming beses na nangyayari na kapag siya ay nagta-travel, no, mga working visit, mga kaibigan, mga state visit, madalas pala mga kaibigan, natutulog siya sa kanyang ang tawag niya doon, nakalimutan ko yung sinabi ni Hidarian eh. Natutulog siya, may term eh, nakalimutan ko yung term, no? So, nagagalit pa nga daw, bakit daw meron daw sinasabi tungkol sa pagtulog niya, no? So, eto mga kaibigan, pinapakita lang dito na si Duterte pala ang nagsasayang ng buwis ng taong bayan. Pumunta ka doon para mag-working visit, pagkatapos, anong napala mo? Kita mo, wala siyang nakuhang mga investments, mga kaibigan, kasi natutulog lang pala siya. At siguro, isa rin siguro sa dahilan kung bakit tinatamad siyang makiharap sa mga world leaders kasi hindi naman siya eloquent. Hindi siya eloquent, mga kaibigan. He's not an eloquent speaker. At baka hindi rin talaga siya masyadong magaling sa English. Unlike kay PBBM na talagang matalino, magaling mag-English, at talagang magaling talaga si PBBM sa pagiging communicator, sa kanyang speech, at talagang a real statesman, no? So, kay PBBM, madali lang yung ganitong trabaho eh. Parang walang stress, wala masyadong effort, kasi practice na si PBBM nito eh. Praktisado na siya. Maliit pa lang siya, mga kaibigan. Madalas na siyang sinasama ng kanyang ama at ng kanyang ina sa mga state and mga working visits. At talagang minsan pa nga, mga kaibigan, na medyo malaki-laki na siya. Sabi nga niya, 'di ba, sa kanyang testimony, inuutusan siya minsan ng kanyang tatay na pumunta sa ibang bansa para maging ambassador, no? Para mag-represent sa kay President Marcos Sr. Kasi kapag busy yung ating Pangulo, President Marcos Sr., inuutusan niya si PBBM. Na si PBBM ang on behalf of President Marcos Sr., si PBBM ang nag-act, no, as a leader na pumupunta doon sa iba-ibang bansa. Kaya si PBBM po ay bihasa na sa ganitong klaseng trabaho. So, hindi na po ito sa kanya stressful, itong ganitong klaseng trabaho. Unlike kay Duterte na
Ngayon lang naman siya, no? Nung naging Pangulo lang naman siya, noon lang naman siya nakaranas. Pero si PBBM po, bata pa siya, ay talagang nakikipag-usap na siya sa mga world leaders at talagang nakikipag-meeting na. Kaya marami na po talaga siyang experience. Kaya ngayon, sanay na po ang ating Pangulo, no? Ngayon na siya ang Pangulo, sanay na talaga siya. Kasi praktisado na po siya, noon pa man, bata pa siya. Arlene Asis Bugarin, Filipino people are lucky to have a hardworking president, RPBBM. Correct po, no? Unlike po kay Duterte, na pumupunta nga sa ibang bansa, no? Pero natutulog. Panoorin niyo po yung vlog ni Richard Hayderan. In-expose niya yan, mga kaibigan. At kita niyo si Digong pala ang may pinakamalaking budget sa travel. Tapos, in return, wala. Wala tayong nakuha. Ang laki ng ginastos sa travel, pagkatapos in return, wala namang investments. Yun ang nakakalungkot. Sinayang ang buwis ng taong bayan. Ba? Pagkatapos ngayon, sasabihin niya kay PBBM, patravel, pasyal-pasyal. Hello! Sabi nga ni PBBM, ito ang schedule ko. We don't make pasyal. Pahiya si Digongyo. Ay, nakakatawa. Napahiya na naman si Digongyo, mga kaibigan, no? Mga guys, ang ganda ng picture nila, Si Speaker Martin, si F. Elisa, si PBBM, si Mig Zubiri. Yan. Mga kaibigan, maganda ito, no, na isinama ni PBBM si Mig Zubiri. Alam niyo kung bakit? Para maunawaan at maintindihan ni Mig Zubiri kung bakit dapat magkaroon ng economic chacha. Kasi dito, kapag nakakaharap niya itong mga foreign investors na to, malalaman niya yung mga concern ng foreign investors na kaya hindi sila makapag todo-todo na talagang invest dito sa Pilipinas ay dahil sa ating 60-40. No, doon sa ating mga restrictions, no, na ang isang foreign investors ay 40% lang ang makukuha. Kumbaga parang palugi, no? Palugi. Kaya halos ayaw nila na mag-invest dito. So eto, dahil sinasama siya ng Pangulo natin, malalaman niya ngayon ng yung urgency, na urgent na kailangan talagang baguhin na ang economic provision ng ating bansa para talagang tayo ay sumulong, bumulusok pa itaas, mga kaibigan, katulad ng nangyari sa Singapore, na bumulusok pataas mula nung inopen nila ang kanilang economy sa mga foreign investors, no? So, kaya maganda ito. Sinama siya ni PBBM sa trip. Yan. Okay. Mga kaibigan, maganda to. Yung mga private school, ha? Ayan, mga kaibigan, maganda to. Mag-benefit dito yung mga private school. Yan. PBBM signs. Yan. Kasi mga kaibigan, di ba meron tayong, may mga no permit, no exam. Ayan, PBBM signs, no permit, no exam prohibition act, allowing students with unpaid tuition fees to take exams. Mga kaibigan, maganda to, no? Eto mga kaibigan, nagiging problema ito ng mga kabataan, mga estudyante sa mga private schools na kapag hindi ka paid sa tuition mo, pag examination day at pumasok ka, pinapalabas ka ng room, pinapalabas ka ng kwarto, at yung bata, hindi naman niya, kumbaga, hindi naman dapat naka-burden sa kanyang balikat yun, ay nagiging burden na ng bata ngayon na nakikita niya na every examination, nasa labas siya kasi nga, hindi pa siya bayad ng tuition. So, napakaganda po ito ng ginawa ng ating Pangulo na kanya pong pinirmahan ito, no? Students with unpaid tuition and other school fees could now take periodic and final examinations
following President Ferdinand R. Marcos Jr.'s signing of Republic Act 11984 or the No Permit, No Exam Prohibition Act. So mga kaibigan, ang ganda nito mga kaibigan, no? Sa totoo lang konting kwento lang may pamangkin ako noon, mga kaibigan, tuwing exam, kasi sa private siya tuwing exam, pinapalabas daw siya, yung pamangkin ko. Mabuti na lang yung pamangkin ko, mga kaibigan, strong ang kanyang personality, no? Kasi hindi ito naging sa kanya, hindi yun naka-apekto sa kanyang personalidad. Strong ang personality ng pamangkin ko. Kasi nga, nadidelay palagi yung pag nagbabayad naman, no? Yung kapatid ko, nagbabayad naman talaga ng tuition. Kaso nadidelay lang. Kasi 'di ba, alam naman natin, ang buhay natin, di naman laging smooth sailing, di ba? May mga nangyari na madidelay ka talaga kasi may mga problems, etc., etc. So, itong pamangkin ko na ito, mga kaibigan, mula nung siya pumasok, no, sa school, high school, mga kaibigan, hanggang nakagraduate siya, palagi siyang pinapalabas ng teacher kapag yung examination day. Kasi nga, delay yung kanyang yung pagbabayad ng tuition. So, eto, at least ngayon mga kaibigan, wala nang ganito kasi pinirmahan ng ating Pangulo na bawal na yan. Kailangan, kahit hindi bayad, kailangan pa-exam nyo. Mga kaibigan, meron kasing mga hindi na pumapayag ng promissory note. Meron talaga, no? Ako dati nung nagturo ako, ko rin yan mga kaibigan nung nagturo ako dati, no? Sabihin ng principal namin, dumating yung time na naging mahigpit. Sinasabihan kami ng principal namin, ito si binibigyan kami ng parang maliit na na card na nakasulat doon yung pangalan. Itong si huwag mong pag-i-examine to. Yan. Alam na namin kung sino yung hindi pag-i-examine. Ako naman noon, mga kaibigan, sige, pag-examine mo na yan. Tapos sinasabihan ako ng assistant ko, Sir, hindi daw to pwedeng pag-examine kasi hindi pa daw bayad. Hindi, sige, pag-examine mo na yan. Ang gagawin ko na lang, pag-examine ko na lang yan, pagkatapos, i-hold ko na lang muna. Kumbaga, i-check ko yung papel, kukwentahin ko na rin, pero i-hold ko na lang muna ang grade. Basta pag-examine ko na siya. Kasi kawawa naman Tsaka doble trabaho din sa amin yun, mga teacher. So, ganun po yung ginagawa ko. Hindi ko po pinapaalis yung bata sa labas. Hindi ko pinapalabas. Pinapag-exam ko pa rin. Hindi ko sinusunod yung principal namin. Yun po, kasi ang iniiwasan ko po doon, yung bata po kasi, yung din sa kanyang ego yun, di ba? Mapapahiya siya Bakit palalabasin siya? O bakit yung mga classmate niya nagtitake ng exam tapos siya palalabasin? Kaya ako po, mula nung nagturo ako, hindi ko ginagawa yun. Hindi ako sumusunod sa aming principal. Pag sinabing, ayan, huwag pag-i-exam, pinapag-exam ko talaga. Yun po. So, ano pa? PBBM signs into law the new Philippine Passport Act to digitalize passport applications and implement ease of application for senior citizens, OFWs, and other exceptional cases. Yung mga para, kumbaga, hindi na sila pupunta ng DFA para pumila-pila. Maganda rin to, no? Digital na. So mga kaibigan, yan na lang muna, no? Balik na lang ako mamaya for another live, no? Mga kaibigan, at ito pala, pahabol ko lang to. PH sovereignty should be guiding principle in West Philippine Sea talk, including energy exploration, says PBBM. Alam niyo ba, mga kaibigan, napakatapang ng sinabi ni PBBM, mga kaibigan, dito, no, na yun nga kasi 'di ba merong balita na naghahanda daw yung China, no, sa gulo, no, sa giyera o gulo na maaaring mangyari diyan sa mga water natin, no, sa West Philippine Sea or South China Sea, yung kanilang yung tawag nila doon, no. So, mga kaibigan, ang tinanong si PBBM tungkol doon, so ang sagot ni PBBM, expected na yan. Kasi ganyan naman talaga yung ginagawa nila, no? And then, sabi ni PBBM, kami naman, no, ay
maghahanda tayo no, para iano nga yung pagdedepensa sa ating bansa, sa ating teritoryo, at hindi tayo magpapatinag nga mga kaibigan para depensahan ang ating teritoryo, na basta nasa tama lang tayo, no? So sabi ko, wow, ang ganda, napaka talaga ng ating Pangulo mga kaibigan, no? Yung kanyang mga statement, talagang eto talaga ang Pangulo. Pinagtatanggol tayo sa lahat ng mga mang-aapi, pinagtatanggol tayo sa gustong mangamkam ng ating teritoryo, mga kaibigan. So, napakaganda talaga, di ba? At pasalamat tayo na nagkaroon tayo ngayon ng ganitong klaseng Pangulo. Arlene Asis Bugarin, you're a good teacher. You're right. The kids will have low self-esteem pag nagkataon. Correct po kayo, no? Kaya yun ang aking yun ang aking iniisip. Kaya pag sinabing huwag pa examen yung mga hindi bayad, pinapag-exam ko po yan. It's really good, like me, I always have promissory notes before exam. Yan. Marami po kasi ngayon, nung nagtuturo ako, may mga hindi na talaga, ayaw na nila ng mga promissory note, no? Gusto talagang magbayad ng tuition. Mga kaibigan, shout out ko na kayo, at ako ay babalik na lang mamaya. No? Salamat po kay Jackie Anderson sa panunood, Elizar Picar Bakungan. Salamat po sa panunood, Ami Ruzul. Salamat po. And Luz Hernandez, marami po salamat sa panunood. And Juliet Paclibar, salamat po sa panunood. Leonardo Baduyen, Glenn Resurrection, Axel Z. Calusa, salamat po. Rosala Dahino, salamat po. Glenn Resurrection, Selma Diggs, Jose Rodilio Adriano, salamat po. Glenn Resurrection, sino pa? Alejandro Bautista, Oliver De Leon, salamat kahit ikaw ay basher. Sino pa ba? Alejandro Bautista, sino pa? Arlene Asis Bugarin, salamat po sa panunood. Ayan. Marita Zolina Villanueva, marami pong salamat sa panunood, no? Robinson Sumatra Lakay, salamat po kahit ikaw ay basher. Nico Senares David, salamat po. Yan, sa panunood. Sino pa? Yan. Okay, maraming po salamat mga kaibigan, tsaka dun sa hindi ko nabasa, no? Maraming po salamat sa inyong panunood. At patuloy po tayong sumuporta sa ating Pangulo at sa buong administrasyon. At mga kaibigan, huwag po natin kakalimutan to fight fake news, expose the truth, Admin Rich po muli to. Bye! God bless you po! Bye! Ingat!